Maaga pa lang ng 1 ng Nobyembre, nag-iikot na ang mga kabataang ito sa San Ildefonso, Bulacan Catholic Cemetery. Ang mga makikipot na daan at dikit-dikit na puntod, sinisipat-sipat nila. Ang kanila kasing pakay, ang mga natunaw na kandilang itinulos sa mga libingan. Kahit mainit-init pa, ang mga maliliit na daliri lang ng mga bata ang kanilang gamit para masimot ang tunaw na kandila. Diretso yan sa dala nilang plastik. Dahil kapag naipon, pwede na itong ibenta. Isa si Elisa sa mga bumibili nito sa halagang 15 pesos kada kilo. Siguro mga 10 years na ako namimili. Kasi ito yung pagkakataon na kumita ka ng maganda-ganda. Madalas daw na mga bata ang nagbebenta sa kanya ng mga tunaw na kandila. Bukod sa libangan na sa maghapong paggunita sa undas, may pera pa silang maiuuwi. Kaya buong araw ring nag-aabang si Elisa sa sementeryo para sa makokolekta na iba pa. Hanggang mamayang gabi kasi sa gabi ang marami nagbebenta. Ang mga nabibili naman ni Elisa, diretso na raw sa pagawaan upang ma-recycle bilang panibagong kandila. Naibebenta niya naman ito ng 25 pesos. Ang malungkot nga lang, kada taon ay pababa raw ng pababa ang bili nito sa kanila. Nung last year, naka 700 kilo. Konti, ito pa lang nabibili ko, tanghali na. Kaya ang hiling ni Elisa, sana raw makaraming sako pa siya para makapag-uwi pa ng mas malaki-laking kita. Para sa iba, hindi lang libingan ng mga patay ang mga sementeryo. Dito na rin kasi nakakakuha ng kabuhayan ang ilan nating mga kapatid. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.